Welcome po sa Diakonos. Ito ang Bible Study number 105 at ang topic natin today, Faith in God's Promises. Kung wala po kayong lakad, wala din po ako. Tara, Bible Study tayo mga kapatid. Mga kapatid, ang verse natin today is found in Hebrews chapter 10 verse 23 at ang sabi, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Napakagandang encouragement. Mga kapatid, bilang mga believer, si Apostle Paul po encourages us that this is our obligation. Ito daw po ang duty natin na magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Alam niyo po, ang promise of salvation through Jesus Christ. Mga kapatid, ito po yung pag-asang tinutukoy dito sa verse na pinag-aaralan natin ngayon. Hindi po ang magandang buhay sa mundo, kayamanan o pagiging kilala, o kung ano pa man ang nandito sa mundo ay hindi talaga pwedeng tawaging pag-asa. Kasi po, lahat na nandito sa mundo ay temporary lang. Meron ka bang kilala na mayaman na napigilan ang kanyang kamatayan dahil sa yaman niya? Sikat ka man, malakas ka man ngayon, lahat ng yan ay lilipas kasama din ang paghina at pagtanda natin. Meron at merong sisibol na mas magaling pa, mas malakas pa, mas mayaman pa sa atin. So, anuman ang tagumpay mo or achievement sa mundo ay hindi mo talaga maaaring sabihing pag-asa. Mayaman or mahirap, iisa lang ang patutunguhan mga kapatid. For it is appointed for man once to die and after that judgment, ang sabi ng Bible. Kaya naman, ang tunay na pag-asa ay na kay Jesus lang kapatid. Sapagkat sa pamamagitan lamang sa pananampalataya, sa Kanya ang daan upang tayo mga kapatid ay mangaligtas. Ito po ang hope, ang pag-asa na tinutukoy ng ating verse. Ngayon, sa papanong paraan daw po, in what manner do we hold fast our hope, mga kapatid? Ang sabi ng verse natin ngayon, huwag tayong mag-alinlangan. Kung driver ka, alam mo to. Kapag ka nagmamaneho tayo, lagi nating dala yung ating driver's license, di po ba? Ano po pakiramdam nyo kapag ka naiiwan natin ang driver's license natin sa bahay at nagmamaneho ka? Lagi kang merong pangamba, baka ikaw ay mahuli sa daan ng mga traffic enforcers at baka maito ang sasakyan mo. Kaya nga mga kapatid, do not drop the ball if you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. Imaneho mo ang buhay mo na kasama siya. Huwag mo lang siyang isama sa paglalakbay mo sa buhay kung kailan convenient, kung kailan linggo lang, or in our case dito sa Middle East, kung kailan Friday lang, kung kailan tayo pupunta ng simbahan. No, kapatid, ang journey natin sa buhay nagiging mas secure kung lagi natin kasama si Jesus Christ. Magiging malinaw sa iyo ang mali sa tama. Kasi po, ang ibig pong sabihin sa kasama si Jesus, ito po yung relationship natin sa Kanya. Ito po yung palagian nating pakikipag-usap sa Kanya. Ngayon, wala na tayong kawala. Marami na pong audio Bible online, libre pa. But instead, ano po ang ating laging kinakasama sa YouTube at Facebook? Mga alalahanin sa mundo, mga chismis sa mundo, mga kasamaang balita sa mundo. Ito po yung mga bagay na nakapanghihina sa atin mga kapatid. Ito yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng alinlangan kung yan ang lagi nating pinapakinggan, nilalagay sa isipan natin mga kapatid. Kaya po, para hindi tayo mag-alinlangan, lagi natin pong isama si Jesus sa pang-araw-araw nating biyahe ng ating buhay. Amen? Bakit po tayo magtitiwala ng lubos kay Jesus Christ mga kapatid? Ang sabi po ni Apostle Paul, mga kapatid, sa verse na pinag-aaralan natin ngayon, tapat ang Diyos na nangako sa atin. God is faithful, mga kapatid. Wala po tayong kayang ikumpara sa katapatan ng Diyos, mga kapatid. Ang mundo, kahit may kontrata ka na, kaya ka pa rin lokohin. Kahit meron ka na kasi, akala mo dati, kung nagkaroon ka nito, it will fulfill you. Pero nung naabot mo na, na-realize mo na naman na, ay, hindi ko pala gusto to. Gusto ko pa ng mas mataas pa. On and on, wala kang satisfaction. Bakit po? Ang pangako ng mundo nagbabago. Hindi siya dapat pagkatiwalaan. Hindi magandang motivation. Instead mga kapatid, ang verse natin ngayon encourages us na ito po ang lagi natin na dapat motivation. Na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi nagbabago. Hindi nakakapagsinungaling. At laging tapat. Ang sabi po ng Lamentation chapter 3 verse 21 to 23, ang sabi, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Wala pong katapusan. And verse 23, it says, they are new every morning. Laging bago po mga kapatid. Great is your faithfulness. Dakila
ang katapatan ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang ating pag-asa ay hindi nakabase sa anumang bagay na pansamantala dito sa mundo. Ang tunay na pag-asa natin ay nasa pangako ng Diyos na tapat at hindi nagbabago. Kaya magpakatatag tayo sa ating pananampalataya at patuloy tayo na sumandal sa katapatan ng Diyos. Isama natin si Jesus sa bawat aspeto ng ating buhay, mga kapatid. Dahil sa Kanya lamang may katiyakan, kapayapaan, at kaligtasan. I hope, mga kapatid, you are blessed. So am I. Let's pray po, mga kapatid. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa iyong mga pangako. Kailanman ay hindi nagbabago. Tulungan mo po kaming magpakatatag sa aming pananampalataya at ipaalala sa amin na ikaw ang aming tunay na pag-asa. Huwag mo po kaming hayaan na matalo kami ng aming mga alalahanin sa mundong ito, kundi patuloy mo po kaming samahan sa aming buhay. Pinupuri po namin kayo, O God, sa iyong dakilang katapatan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen and amen. Kapatid, kung bago ka sa Diakonos, I encourage you to hit that follow button to be notified on our next Bible study. And when you feel that this Bible study po might be helpful sa iba, please consider sharing this Bible study po. Purihin ang Panginoon, kapatid. I hope to see you in the next Bible study, God willing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama, mga kapatid, manatili tayong matatag sa pananampalataya at magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. To God be the glory, mga kapatid. God bless you po.